Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Athen, tawag ni Adriel kay Marthena. Mula sa naglalakbay ni isip, ay nilingon siya nito. Ngumiti ito nang makita siyang palapit dito. Wala itong ideya na kumpleto ng araw niya sa isang ngiti lang nito. Kanina pa niya ito lihim na pinagmamasdan habang nakatingin ito sa malayo. Alam niyang iyon ang pwestong paborito nitong puntahan kapag may vacant class sila. Niyaya niya itong kumain sa kantin kanina. Ngunit tumanggi ito. Ang sabi nito ay magre-research ito sa library. Dahil gutom na talaga siya, ay naghiwalay sila. Dala ang pagkain na binili niya para dito, ay hinanap niya ito sa library. Ngunit wala ito roon. Nahulaan na niya kung saan niya ito matatagpuan. Doon sa likuran ng college building sa ilalim ng punong mangga. You lied to me. Ako sa niya rito at umupo sa tabi nito. Nakaupo sila sa ugat ng punong mangga. Niabot niya rito ang sandwich at coke and can. Galing ako sa library. Sorry, nagbagong isip ko eh. Tinamad ako mag-research. Hindi ka tinamad. Wala ka talagang balak na pumunta sa library. Paano mo nalaman? Nang gigigil na ginulo niya ang buhok nito. Tinabig nito ang kamay niya. Ano ka ba? Katatapos ko lang magsuklay eh. Sinimula nitong kainin ang sandwich. Tila, gutom na gutom ito. Napailing siya. May problema ba ito? Athen, tumingin ito sa kanya sa pagitan ng paglagok nito ng coke. Why? Anong why? May ginawa ba akong hindi mo nagustuhan? Ha? Para kasi hindi mo nakagustong kasama. Nakatitig na sabi niya rito. Napalunok ito. Kapag kuwan ay inalayo nito ang tingin. Tahimik na ito sa sumunod na sandali. Habang panay ang kagat nito sa sandwich, umisod siya palapit dito at hinawakan ang bisig nito. Adriel, malapit ang next class natin. Pag-iiba nito sa usapan. Mabilis sa binalot nito ang hindi na nito inubo sa sandwich at tumayo na ito. Sa kilos nito, inatiyak niyang may problema sa pagitan nila. Hindi niya binitawan ang bisig nito kaya hindi ito nakalayo. Hinila nito ang bisig. Pero lalo niyang hinigpitan na pagkakahawak doon. Gusto niyang tignan siya nito sa mga mata para mabasa niya roon kung ano nasa loob nito. Matagal na niyang napapansin na tila napapaso itong tumingin sa mga mata niya na para bang may nais itong itago. Ilang segundong lumipas na tahimik lamang sila. Hindi na ito tuminag sa harap niya pero hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. What is it? May problema ba tayo? Masuyong tanong niya rito. Hinawakan niya ito sa balikat. Hindi pa rin ito umimik. Nanatili nakatungo ito. Pumuntong hininga siya. Magsalita ka naman please. Sinapo niya ang baba nito at inapuhap ang mga mata nito. Nagulat siya nang mangilid ang mga luha sa mga mata nito. Samot-saring emosyon ang nabasa niya sa mga mata nito. Sorry Adriel. Nahihirapan na kasi ako eh. Kaya naisip kong umiwas na lang. Hindi ko maintindihan, nalilitong sabi niya. Binubuhay ng dandamin sa mga mata nito ang pag-asa sa dibdib niya pero hindi siya sigurado kung ang naiisip nga niya ang pinoproblema nito. Mahal kita Adriel, wari huminto ang pintig ng puso niya. Bago ay nito masintang ang karugtong na sinabi nito ay kinulong na niya ito sa mga bisig niya at masuyong inangkin ang mga labi nito. Hinayaan niyang lumayang damdaming matagal na niyang sinisikil sa takot na baka walang katugon niyon at lumayo lamang ito sa kanya. I love you too, Athen. I love you so much. Ipinili ni Adriel ang ulo para putulin ang pagdaloy ng alaala sa kanyang isip. Nagbalik sa isip niya ang nakaraan dahil sa babaeng kanina pa niya pinagmamasdan ng lihim. Nasa dalampasigan si Marthena at nakatanaw sa malayo. Siya bang iniisip nito tulad noon? Napangiti siya ng mapait. Ang Marthena na pinagmamasdan niya ngayon ay hindi na ang babaeng mahal na mahal siya noon. Napakalayo na nito sa kanya. Guarded na mga kilos nito
at tila laging gusto nito maglagay ng harang sa pagitan nila kapag lumalapit siya dito. Hindi na siya nito mahal. Iyon ay dahil sa pakikialam ng kanyang ama. Nabuhay na naman ang sakit sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim. Hindi pa rin niya kayang kontrahin ang kanyang sarili. Nilapitan niya si Marthena. Alam ni Marthena na hindi na siya nag-iisa sa dalampasikan. Hindi pa man siya lumilingon, ay alam na niya kung sino nasa likuran niya base sa pagbilis ng pintig ng puso niya. Iyon siguro ang isang bagay na hindi kailanman may papaliwanag ng siyensya. Sa marahang kilos ay lumingon siya. Otomatiko ang pagngiti ni Adriel na magtama ang mga mata nila. Napansin agad niya na wala ng balbas at bigote nito. Ang maangong mga mata pa rin nito ang pinakagusto niya sa mukha nito. Kung tumingin ito, ay para bang hindi nito kayang manakit kahit ng insekto. Para bang ang propesyon nito ay mahalin at ingatan ang lahat ng mga nasa paligid nito. Minahal at iningatan siya nito noon. Bigla niyang binawin tingin nito. Hindi siya maaring basta na lamang magpadala sa nararamdaman niyang iyon para dito na hanggang ngayon ay naroon pa rin. Hi, bati nito na nasa tabi na niya ito. Kumusta kayo ni Cynthia? We're fine. Palagi nakamatsyag si Jude sa kanya. Ikaw, wala ka bang guards na bumubuntot sa'yo? Biro nito na lalo lumawak ang pagkakangiti. Wala eh. Buti na lang. Pupulbusin ko sila. Natawa siya sa biro nito. Bayolente ka na ba ngayon? Ang bait-bait mo dati ah. Os? Paano ako naging mabait? Nakaarkong isang kilay na tanong nito. Tila hindi ito kumbinsido sa sinabi niya. Sus, pinapakain mo nga at tinuturuan bumasa at sumulat yung mga pulube. Iniuwi mo pa nga yung nakita mong sugat ang pusa sa daan eh. At yung ibon na injured ang pakpak at hindi makalipad. Kung naaalala mo, ay ginamot mo pa nga ang betadine, diba? Tapos yung nahinto siya sa kanyang litanya na mapansin niya nag-ibang ngiti nito habang titig na titig sa mga mata niya. Noon lang niya napagtanto kung gaano kadaling lumabas mula sa bibig niya ang mga sinasabi niya tungkol dito. Naaalala mo pa pala ang lahat ng iyon. Hindi iyon tanong kung hindi deklarasyon. Napalunok siya. Ano bang sasabihin niya? Gayong tama ito. Inalayo niya ang tingin dito. Ano palang ginagawa mo dito? Pag-iiba niya ng usapan. Sa dagat siya nakatingin. Namama siya lang. Simpleng sagot nito at inilibot nito ang tingin sa paligid. Nagdala ko ng turon. Iniwan ko sa beach house. Naumid na naman ang dila niya. Turon, ang paborito niyang papakin noong bilang substitute na junk foods. Kapag nagre-review sila noon, ay ito lang ang nag-aaral ng aral. Siya naman ay kain ng kain. Kapag busog na siya, sa kanya ito tutulugan. Pero hindi naman siya nito pagbibigyan. Sa halip, isasabuyan siya nito ng tubig hanggang magising ang diwa niya. Hindi ito titigil hanggat hindi niya hinaharap ang mga libro niya. Utang niya rito kung bakit tumaas ng gusto ang grades niya noon na labis ay kinatuwa ng ama niya. Gusto sana niyang tanungin ito pero pinigil niya ang sarili. Kung umakto ito, ay para bang wala mga taong dumaan sa pagitan nila. Hindi na ba ito galit sa kanya sa pananakit niya rito noon? Tandang-tanda pa niya ang nanguusig at namamasa mga mata nito noon pero hindi ito nagbitiw kahit isang masakit na salita laban sa kanya. Babalik ako bukas. Isasama ko si Krisha dito. Kung gusto niyang mamasyal si ni Cynthia, pwede akong tourist guide niyo. Okay, maikling sagot niya. Hindi na ito nagsalita pa. Tumanaw rin dito sa karagatan. Maya-maya, naramdaman niyang tinawid nito ang distansya sa pagitan nila. Halos maglapat na ang mga braso nila. Naroon pa rin ang tila boltahe ng kuryente na gumagapang sa mga ugat niya kapag hinahawakan siya nito. Aktong, didistansya siya rito pero tila nahulaan nito iyon. Agad pumulupot ang isang braso nito sa baywang niya. Nakulong siya sa yakap nito. Adriel, hindi niya maikakaila na gusto niya nakakulong sa mga bisig nito. Magpapaalam lang ako, bulong nito at humigpit ang pagkakayakap sa kanya. See you tomorrow, bumitaw ito. Kapag kuwan ay tumalikod na at naglakad palayo. Sinundan niya ito ng tingin. Malakas ang udyok ng kalooban niya na habulin nito at yakapin ng mahigpit para pigilan ito sa paglayo. Dagling inalayo niya ang tingin dito. Sa pagkalito nararamdaman niya
Napagtanto niyang mali ang ginawa niyang pagpunta sa lugar na iyon. Siguro, kung hindi sila nagtagpo ulit ni Adriel, mas madali para sa kanya magpakasal kay Jobert. Ngayon, inaiisip niyang mali ang gagawin niyang pagpapakasal at pagtanggap sa singsing at pag-ibig na kanyang nobyo. Naalala niya itinago niya engagement ring niya habang nasa eroplano sila ni Cynthia. Kaya ba niyang basta na lamang talikuran ang lalaking labis na nagmamahal sa kanya para sundin ang hiling ng damdamin niya makasama si Adriel? Nakita niya sa kanyang isip ang mga masayang eksena sa pagitan nila ni Jobert, kung gaano ito kabuti sa kanya at kung paano siya nito ingatan at mahalin. Para mas mapapadali yata ang sitwasyon niya kung magpapakalunod na lang siya sa dagat. Mabigat ang dibdib na iniwan niyang dalampasigan bago pa siya matukso magpakalunod. Bandang 7:00 ng gabi ay bumuhos na ang malakas na ulan kaya napilitan si Adriel na manatili muna sa beach house. Ang 2 bodyguards nito ay abala nakikipagkwentuhan sa mga gwardya. Sina Jude at Cynthia naman ay nagkukwentuhan sa music room. Nakahalata niya napapalapit ang loob ng best friend niya kay Jude. Natutuwa siya makita may sigla na ulit ang kilos nito at umaabot ng ngiti nito sa mga mata nito. Kung si Jude ang makakatulong para mapadali ang paglimot ng kaibigan niya sa trahedyang pinagdaraanan nito, ay habang buhay niya ipagpapasalamat ang pagdating dito sa isla. Lumabas siya ng silid ni Chini at bumaba siya. Nadatnan niya si Adriel na nasa tapat ng bintana sa sala. Mukhang pinapanood nito ang pagbuhos ng ulan. Hindi niya napigilan ang sariling huminto sa puno ng hagdan at pagmasdan ng likod nito. Ano kayang iniisip nito ng mga sandaling iyon? Bigla siyang kumilos nang makita niyang tila lilingon nito. Humakbang siya patungo sa kusina. Para naman hindi siya magmukhang tanga na wala naman siyang gagawin doon, ay nagsanli na lang siya ng juice sa baso. Kwentuhan mo naman ako, Athen. Mutik na niya mabitawan ng baso ng juice. Si Jude, nililibang si Cynthia. Ang mga guard sa labas at mga kasama ko, abala nagkukwentuhan. Samantalang ako, mag-isa at nakatanaw na pumapatak ang ulan dahil wala makausap. Maawa ka naman, anito na pinaamo pa ang anyo. Napangiti siya, ngumiti rin ito at nilapitan siya. Bakit nakapantulog ka na? Ready ka na ba for bed? Ginulo nito ang buhok niya. Pinisil naman niya ng mariin ang ilong nito bilang ganti sa panggugulo nito sa buhok niya. Nagtama mga mata nila at kapwa sila natigilan. Maya-maya, isabay rin sila natawa. Pakiramdam niya ay biglang umikot ang orasan pabalik sa nakaraan. Ganoon sila lagi noon. Pwede pa naman tayong tumawa ng ganoon, right? Sabi nito maya-maya. Hindi siya umimik. Pinindot nito ang tungkil ng ilong niya. Natawa siya. Hinampas niya ang bisig nito. Sumagot ka. Pwede pa naman, diba? Hindi ka ba galit sa akin? Nanulas na iyon sa bibig niya bago pa niya namalayan. Tinitigan siya nito. Kapaguan ay unting gumuhit ang matapis ng ngiti sa mga labi nito. Naramdaman mo bang may galit ako sa'yo? That's why I'm asking you. Dapat galit ka sa akin, Adriel. Dapat mong malaman na hindi ako galit sa'yo. In fact, namiss nga kita. Napakagaan na pagkakasabi nito niyon na para ba isang biro lang iyon. Bagay na taliwas sa intensidad na nababasa niya sa mga mata nito. Ako ba, hindi mo na-miss Athen? Please what? Pumihit siya at mabilis na nilampasan nito. Gusto niyang umiwas dahil kaunti na lang ibibigay ng depensa niya sa mga simpleng pahayag nito. Why are you avoiding me? Pahabol na tanong nito. Hindi siya umimik. Itinuloy niya ang paghakbang. Marthena, malakas sa tawag nito sa kanya. Lalo niyang binilisan ang paghakbang palayo rito pero naabutan siya nito sa may puno ng hagdan. Pumulupot ang mga bisig nito sa baywang niya at kinabig siya palapit sa katawan nito. Napasandal siya sa matipunong dibdib nito. Gustong tumulo ng mga luha niya nang maramdaman niyang init ng yakap nito mula sa likuran niya. Gusto niyang pumihit para tugunin ang yakap nito pero mali iyon. Napapikit na lamang siya. Adriel, ilang segundong yakap siya nito sa gitna ng katahimikan sa pagitan nila. Habang tumatagal na magkayakap sila, pakiramdam niya ay lalo lumalalim ang pagkakabaon ng animo matulis sa patalim sa dibdib niya. Lalo niyang nararamdaman na komplikado ng lahat sa pagitan nila ngayon. May isang Jobert na sa buhay niya at kung sakaling pagbibigyan niya ang sarili niya,
Nasa pagitan naman nila ni Adriel ang ama nito at ang ama niyang ayaw marinig ang pangalan ni Mayor Alcantara. Kaya ba niyang kalimutan ang lahat ng bagay na nasa pagitan nila ni Adriel? Ipinihit siya nito paharap dito. Nag-iwas siya ng tingin pero sinapo nito ang baba niya na para bang gusto nitong basahin sa mga mata niya ang tunay niyang damdamin. Itutulak sana niya ito pero bago pa man niya magawa iyon ay bumaba ng mukha nito at siniil siya ng halik sa mga labi. Mapag-angkin ang halik nito para ba nagala ito sa tangkang paglayo niya rito kaya gusto nitong iparamdam sa kanya na kayang-kaya pa rin siya nitong paamunin sa pamamagitan ng isang halik lang. Napaungo siya sa pagpoprotesta nang lalo pang lumalim ang halik nito. Pinilit niyang sagipin ang huwisyo na naunti-unti na nagdadaig ng kaaya-ayang sensasyong dulot ng halik nito. Tinangka ulit niyang itulak ito sa dibdib pero mahigpit ang pagkakahipit nito sa baywang niya. Hinuli pa nito ang dalawang bisig niya at isinampay ang mga iyon sa balikat nito habang patuloy ito sa paghalik niya. Hindi niya namalayang pumikit na pala siya at nagpapaubaya sa halik nito. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya kasabay ng pagbabago nito sa paraan ng paghalik sa kanya. He kissed her thoroughly and deeply, then he breathed. He kissed her again, gentle and slow, then deep and hard again. Ganoon siya nito hagka noon kapag gusto nitong tunawin ang galit o tampo niya. Hindi ito titigil hanggat hindi siya tumutugon. Alam pa rin pala nito ang sorry kiss nila. Iyon ang tawag nila sa halik na iyon. Kapag ito naman ang nagtatampo noon, ay ganoon din ang paghalik niya rito. Hindi na niya kailangan mag-sorry dito dahil alam na nitong iyon ang mensahe niya. Yayakapin na lamang siya nito at bubulo ng I love you baby. Bago po niya mamalayan, ay pumaikot na sa leeg nito ang bisig niya at tumutugon na siya sa halik nito. Tila, iyon lamang hinihintay nito dahil maya-maya lamang ay naging masuyo na ang paghalik nito sa kanya. Pagkatapos sa mahabang halik ay bumitaw ito. Ikinulong nito sa mga palad nito ang kanyang muka at saka siya pinakatitigan. Adriel, gusto niya sabihin dito, ikakasal na siya pero nagbagong isip niya dahil sa nabasa niyang damdamin sa mga mata nito. Nang muling dumampi ang mga labi nito sa mga labi niya, ay nakalimutan niyang sasabihin sana niya rito tungkol sa nakataktang kasal nila ni Jobert. But all she wanted was to stay in Palawan, stay in Adriel's arms while responding to his kisses. Mga ka-felisidad, baka naman umasa si Adriel na merong balikan, samantalang ikakasal si Marthena kay Jobert. Tiyak, masasaktan si Adriel kapag nalamang hindi na pwede maging sila ni Marthena. Kaya naman, abangan!